Sa buhay na ito'y maglalakbay tayo, langit na tahanan ang ating tungo. Lahat ng mga bagay na nakamtan mo, ito'y iiwanan pagdating ni Kristo. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kay tuloy ng takbo ng orasan, maging ang araw ay daling dumaan. Lumilipas ang taon nang di na mamalayan, maging tao'y kumukupas rin sa kanyang kapanahunan. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kailan mo pa siya kikilalanin? Sa kalooban niya ay pasako. Ang oras ay mahalaga, huwag mo nang sayangin pa. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas.
Open the Bible, Good hear morning po God sa bawat speak. isa na maulang umaga. Truth and Martes life ng for umaga. those who seek. Ingat po tayo sa mga Every kapatid na word, nasa mababang a lugar. shining light, guiding us Good both morning po kay day Teacher and Lars. night. Kung din kay It is Pastor God's will, Tulani. clear Yan and sa Pili. true. At sa mga kapatiran natin dyan sa Pili, Search Camarines His Sur. Magandang Word umaga to po. know Jesus too. Magandang umaga rin kay Sister Linda All Pauline. the pages Kay Sister Catherine testify. Macas Polot yan sa Hong Kong. Good morning. Christ the way, the truth, the light. Search the Mga kapatiran po natin yan sa scriptures, read India. and see. They Agamba. reveal Magandang umaga po. Christ faithfully. In His name, life is given. Muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y The manalangin. hope of heaven. Maraming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin upang amin muling pagpulayan ang inyong mga salita. Samahan niyo po kami at turuan, patawad sa amin pong mga We karumihan. are just pilgrims Palain niyo po ang inyong mga salita. passing through. Ito po ay aming samat na langin in Jesus' name. Amen. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Magandang umaga rin sa mga kapatiran natin diyan po sa Through the Pantao, Lipon, Albay. sun, God's perfect plan. Good morning kay Sister Gemma Tulipuneo. Life eternal Yan po sa Naga in the City. great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name, life is given. Eternal life, the hope of heaven. Dito na po tayo sa Psalms chapter 89. Psalms chapter 89 at natapos po natin kapon yung chapter 88. Yes. Psalms chapter 89 verses 1 to 4. Ito po yung ating pong pagbubulayan ngayon pong umagang ito. Ito pang sabi ng Bible. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shall thou establish in the very heavens. I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David, my servant. Thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. Selah. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong nabasa. Pamagatan natin ito pong buong chapter na ito ng faithful and true. Dahil yung isa po sa pinakikita dito idea, malaking idea, dito ay para bang isang katanungan na can God be counted on? Diba? To keep His promises. Mapagkatiwalaan ba natin? Maasahan ba natin na natutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako? At alam niyo po, wala naman ng pagdududa dahil ang Diyos po ay matapat. At totoo, kung ang tao ay mangangako, pwedeng niyang magawa at pwedeng hindi niya magawa. Pero kapag Diyos ang nangako, ito po yan, walang ni isa man sa kanyang pangako ang hindi niya tutuparin. Kaya nga doon sa ating pong Bible pledge, di ba? Isa sa bahagi doon sa ating Bible pledge ang sabi doon ay
I will believe its promise, and obey its commandments. Bakit po? Bakit nandun yung ating paniniwala, pananampalataya sa kanyang mga pangako? Dahil ang Diyos ay matapat at totoo. God is faithful and true. Kaya dito sa verses 1 to 4, ito po yung isang pinakikita dito na yung loving kindness and faithfulness ng Diyos ay nakikita, reflected doon sa kanya pong promise dito kay David. Yung pong the Davidic covenant na nahahayag o nakikita, nagre-reflect yung pong kagandahang loob, kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya sabi doon sa verse 1, sabi niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Sabi dito ni David, thy faithfulness, I will make known thy faithfulness to all generations. Yung pong unchanging character ng ating pong Diyos, siya po yung nag-steer dun sa para magkaroon din naman ng unchanging pattern of praise. Kaya sabi dito ni David, dahil doon sa katapatan ng Diyos at hindi nagbabago nga karakter ng Diyos, yung kanyang katapatan, alam po, nagbigay din ito, sabihin natin, nagtulak din ito ng hindi nagbabagong pattern ng pagpupuri sa Diyos. At ito po dapat doon sa mga anak ng Diyos. Kasi sabi niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. Kaya yung pagsamba dito ng psalmist, sabi niya, wala na itong hanggan. Kaya po yung ginagawa natin, yung sinasabi na naririnig nating madalas na yung ating ginagawa dito sa lupa na pananambahan ay practice lang. Alam niyo po, hindi na po ito practice. Tuloy-tuloy na ito na pagsamba. Kaya, kasi kapag sinabi natin practice, ay para bang okay lamang na, di ba, may mga magpa-practice parang sa mga umaawit sa Panginoon, nasa mga choir. May mga panahon na hindi nakakasama mag-practice. Para bang okay lang? Kung gagamitin natin, sasabihin natin yung ginagawa natin dito sa mundo na pagpupuri ay practice lang, ay di ayos lang din na minsan hindi tayo dumalo sa pagsamba. Kaya huwag na nating isiping ito'y practice. Ito'y tuloy-tuloy na hanggang sa walang hanggan. Hanggang sa kunin tayo ng Panginoon at nadun tayo sa kanyang piling, ganun pa rin yung gagawin natin, magpupuri at sasamba sa kanya. Kaya sabi dito ng psalmist, I will sing of the mercies of the Lord forever. Diba? Aawitin ko yung kagandahang loob ng Diyos magpakailanman. Magpakailanman. Diba? Kaya hindi bakit niya ginawa ito? Bakit niya sinabi ito? Dahil nakita niya na yung karakter ng kanyang Diyos hindi nagbabago. Yung katapatan ng kanyang Diyos hindi nagbabago. Yung kagandahang loob ng Diyos hindi nagbabago. Diba? Ang tao nagbabago. Diba? Kapag di ba, may mga tao na kapag dumating na yung nagkaroon ng maraming pagpapala minsan sa buhay ay nakakalimot sa Diyos. Di ba? Mabilis madala, mabilis magbago, pero ang Diyos kailanman hindi magbabago. Ano man yung kalalagayan natin, ano man yung ginagawa natin, ano man yung kondisyon natin, ang Diyos nananatiling tapat. Hindi nagbabago yung katapatan niya. Kaya dito sabi niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth
With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Kaya dito sinasabi dito ng Psalmist, yung kanyang pagpupuri, praise for God's loving kindness. At hanggang kailan niya ito? Hanggang kailan siya magpupuri sa kagandahang loob ng Diyos? Ang sabi niya, forever. Magpakailanman. Kaya kung nasimulan na natin na nagpupuri sa Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay, dapat ito po'y hanggang sa walang hanggan. Hindi na po ito practice. Simula na ito. Diba? Yung ating pagpupuri, simula na ngayon hanggang sa walang hanggan. Sabi nga ng awit sa sanlibutan, now and forever. Kaya dito, itong sinasabi dito ng Psalmist, sabi niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. Kanyang papupurihan ang Diyos sa kabutihan niya. At yung kung hanggang kailan ito, hanggang sa walang hanggan. Kaya nga po sabi ko kanina pa, hindi po practice yung ginagawa natin dito sa mundo. Simula na ito. Huwag nating isiping practice lang. Practice lang yung ginagawa natin pagpupuri dito. Practice lang yung ginagawa natin pagsamba dito. Hindi na po ito practice. Kasi minsan, kapag yung sasabihin natin practice, may mga panahon na nakakaliban tayo, lumiliban tayo, ay okay lang ba? Ay pagdating doon sa harapan ng Diyos, sa piling ng Diyos, ay hindi na tayo pwedeng magpaliban. Hindi para bang habang nandito tayo sa mundo, pwede pa tayong hindi mag-practice. Huwag na natin gawing practice. Simula na ito. Totoo na itong pagpupuri. Kasi pag-practice, parang inaayos mo pa lang, sinasanay mo pa lang. Alam po, hindi na tayo dapat magsanay. Simulan na natin pagdating sa pagpupuri. Sabi niya, with forever. Tapos sabi niya dito, with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Praise for God's loving kindness forever and to all generations. Sa lahat ng henerasyon. Sa lahat ng salinlahi. Kaya nga po kung tayo sa ating panahon ay mga mananampalataya at mga anak ng Diyos, isasalin natin yung ginagawa nating pagpupuri. Ay kung sasabihin natin tayo nagpa-practice pa lamang sa pagpupuri sa kagandahang loob ng Diyos, hindi agad natin ito isasalin kasi pinapractice pa lang natin eh. Pero kung ito ay sinisimulan na natin gawin, ipapakita na natin, ituturo na natin sa ating mga anak at kailangan din nilang, at ituturo natin sa kanila na ituro din nila sa kanilang mga magiging anak hanggang sa mga susunod pang henerasyon. At sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng saling lahi, ituturo natin yung pagsamba, yung pagpupuri sa Diyos. Kaya po ang susi para maipasa yung pagpupuri sa Diyos, yung sinasabi dito ng Psalmist na I will make known thy faithfulness to all generation. Ang susi ay nasa sa atin. Simulan natin ngayon para makita na nila yung ginagawa natin at atin silang isasama. Ngayon, minsan may sasabihin tayo na yung mga matitigas ang ulo, ayaw nilang sumama. Alam po, bakit ka pa naging magulang kung hindi mo kayang pasunurin yung iyong anak? Diba? Tayo yung magulang eh. Tayo yung magtuturo sa kanila, tayo mag-aakay sa kanila, tayo magdadala sa kanila at kailangan sila ay sumunod. Dahil yun po yung nararapat. At yun din naman ang gagawin nila sa mga susunod pang henerasyon hanggang maisalin yung pagpupuri
sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya nasa sa atin po yung susi. Nandun sa ating mga magulang, nasa ating mga magulang. Kung ikaw pa lamang yung naunang mananampalataya sa inyong pamilya, ay nasa iyo ang susi. Simulan mo na magpuri. Magtapat sa pagpupuri sa Diyos. Hindi lang yan. Sabi pa niya, hindi lamang yung loving kindness, kundi yung faithfulness. Sabi niya, praise for God's loving kindness and praise for God's faithfulness. Kasi sabi niya doon sa unahang bahagi, I will sing of the mercies of the Lord. I will make known thy faithfulness. Loving kindness or mercy and faithfulness. Ito po yung ano ng Psalmist. At paano niya nagawa ito? Bakit niya nagawa ito? At bakit niya gagawin ito? Ang nagtulak sa kanya, ang nag-motivate sa kanya para gawin ito ay hindi yung blessing. Minsan kasi ganito ang nagiging motivation ng ibang mananampalataya. Kaya sila nagsisikap magiging magtapat, maglingkod, gumawa para sa Panginoon kasi ang nasa isip ay para sila ipagpalain. Para sila i-bless ng Panginoon. Pero ano po dito? Ano po yung nagiging nagpubukaw sa damdamin o sa puso nitong Psalmist? Bakit niya nagawa itong unchanging pattern of praise? Bakit unchanging? Yung sinabi niya kasi forever and to all generation. Ginawa niya ito at nagawa niya ito dahil po saan? Doon sa unchanging character ng Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang Diyos. Verse 2. Sabi niya, for I have said, mercy shall be built up forever, thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. Pasin natin, di po ba? Yung pagpupuri niya sa Panginoon, forever, to all generation. Tapos sabi niya din sa verse 2, yung mercy or loving kindness of God, sabi niya, shall be built up, matatayo, matatatag, ano daw po? Forever, magpakailanman. Tapos balikan natin yung sinasabi niyang katapatan na kanyang ipapaalam sa lahat ng henerasyon. Ang sabi niya, thy faithfulness shalt thou establish in very heavens. Yung katapatan ng Diyos, ano po, natatag na, itinatag na ng Diyos doon pa lang sa kalangitan. Wala pa tayo, matapat na ang Diyos. Hindi pa nalilikha ang tao, matapat na ang Diyos. Wala pa ang lahat ng bagay, faithful na ang Diyos. At hanggang ngayon, nananatili siyang tapat. Kapag minsan tayo nakaranas ng kabigatan, nawawala yung ating pagtatapat. Nakaranas ng karamdaman, nawawala yung ating pagtatapat sa Diyos. Nakaranas ng mga kahirapan, suliranin, kalamidad sa buhay, nawawala yung pagtatapat sa Diyos. Pero ang Diyos hindi po. Hindi nagbabago. Diba? Magtapat ang tao sa Kanya o hindi, maglingkod o hindi, nananatiling tapat ang Diyos. Hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng hindi po natin pwedeng parang bantaan sa pamagitan ng ating paglilingkod ang ating Panginoon. Pag hindi ako blinas ng Panginoon, hindi na ako maglilingkod. Ano po? Ano naman sa Diyos kung hindi tayo maglingkod? Hindi naman walang mawawala sa Diyos. Amen. Walang mawawala. Kaya ano po? Nasa sa atin tayo po yung
ah, susi para maisalin sa mga susunod pang henerasyon. Atin pong ipapahayag. Kaya dito, yung iyong psalmist, ang nag-steer sa kanya para magkaroon ng unchanging pattern of praise ay yung pong unchanging character of God. Unchanging character of God. Verse 3, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. Ito po yun. Pagdating doon sa verse 3, ito na yung sabi ko nga kanina, yung pong promise ng Panginoon, o covenant, the Vedic covenant ng Diyos. Ito po yung naging, ito po yan, totally based totally sa initiative ng Diyos. Hindi dahil si David ay nagtapat. Ganun din po sa atin. Hindi dahil sa tayo ay matapat, kaya ang Diyos ay nagiging faithful sa atin. Hindi, yun po yan po. Dahil sa initiative ng Diyos. Diba? Kagaya nga na sinabi ni John sa kanyang sulat. Diba? We love Him because He first loved us. Ang Diyos ang nauna, initiative ng Diyos. Ganon din sa ating kaligtasan, initiative ng Diyos. Dahil hindi naman kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili, initiative ng Diyos. Kaya dito po, the promise of the Vedic covenant is based totally on God's initiative. Sabi niya dito sa verse 3, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David, my servant. Di ba? Ang Diyos ang nag-initiate. Sabi niya, my chosen, my servant. Ang Diyos po. Kaya ay hindi, para bang yung pong blessing ng anak ng Diyos, yung pagpapala ng anak ng Diyos, hindi dahil sa siya ay nagtapat sa Diyos. Ito po ay dahil sa inisyatibo ng Diyos. Diba? Ito ay dahil sa pagkukusa ng Diyos. Mismong ang Diyos ang gumawa, ang naunang kumilos. Diba? Yung pag-iingat ng Diyos sa atin, hindi tayo iningatan dahil sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga po lahat ng mga bagay sa ating pong buhay ay yung mga pangako ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, provision, pag-iingat ng Diyos sa atin, yan po based totally on God's initiative. Wala, hindi dahil sa tayo ay nagtapat, hindi dahil sa tayo ay naglingkod, hindi dahil sa tayo ay nagpakabuti sa Kanya, kundi dahil sa ginusto ng Diyos. Diba? Tapos sabi niya, I have sworn unto David, my servant. I have sworn. Sealed. Yung kanyang, yung pong pangako ng Diyos para sa kanyang mga anak, sealed ng kanya pong oath. Sabi niya, I have sworn. Diba? Aking ipinangako, isinusumpa, di ba? I have sworn. At ito po yung naging selyo sa pangako ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. Verse 4, thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. Selah. Ito po yung maganda pa. Sabi niya, thy seed will I establish forever. Guaranteed. Yung pong yung promise, guaranteed down through the ages. Established forever. Diba? Thy seed will establish forever and build up thy throne to all generations. Selah. Ito po yung the Vedic covenant. Kaya ano po? Ano nga pinapakita dito? Pinakikita dito na ang Diyos
God is faithful and true. Kaya yung pong ating ginagawa, pagsamba, pagpupuri, paglilingkod, huwag na nating isiping practice. Huwag na nating isiping nagpa-practice pa lang tayo dito sa mundo. Isipin na natin na ito po yan, simula na. Simula na ito ng ating paglilingkod at pagsamba hanggang sa walang hanggan. Hanggang sa tayo'y kunin ng Panginoon, hanggang sa siya'y bumalik, tuloy-tuloy na ito. Kaya nga po, kung sabi ko nga kanina, kung kaisipin kasi natin practice sa mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo, minsan nagkakapagpaliban tayo. Pero kung iisipin natin ito'y simula na at wala nang ayawan, wala nang tigil ito, tuloy-tuloy na ito, kumbaga nga, ay kahit na anong kondisyon ng ating pong buhay, nasa kasaganaan o kasalatan, maglilingkod tayo at sasamba, magpupuri sa Kanya. Nasa kalakasan o nasa karamdaman, maglilingkod tayo at magpupuri sa Kanya. Parang kagaya ng awit sa mundo, umulan bumagyo, ayos lang. Bakit? Simula na ito Ngayon, kung tayo'y tunay at ganap yung pananampalataya natin sa ating Diyos, simula na yon. Simula nung tayo naligtas, nakakilala sa Panginoon, hindi po tayo magpa-practice ng ating mga ginagawa. Ito po'y umpisa na ng ating pagpupuri at paglilingkod hanggang sa walang hanggan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong paalaala, sa inyong pong katapang na hindi nagbabago. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, ingatan ang bawat isa at pagpalain ang kanilang pong mga buhay at kabuhayan. Ito po yung aking samot dalangin ni Jesus name. Amen. Hear God speak. Amen. Maraming salamat po sa mga kapatid na nanatilit nakinig dito sa ating pong morning devotion. Good morning kay Sister William Panyel. Ganon din kay Sister Edith at Pastor Boy diyan sa Pangil, Laguna. Brother Roger Hermosa, good morning po. Sister Nida, good morning. Ganon din kay Mamu, magandang umaga po. At kay Florence, Ludinico Dian, Tugtin Albano, Isabela. At tayo po ay pagkakita-kita ulit bukas sa pagpapatuloy dito sa ating pong pagpupulay-pulay sa aklat ng pagpalain po kayo ng ating Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.